So bago tayo mag-umpisa, lilinawin ko lang, tatlo po ang Nubia Neo 3. So yung pag-uusapan natin ngayon ay 4G version, pero meron din namang 5G version at meron ding Nubia Neo 3 GT. Obviously, yung GT ang may pinakamagandang specs sa tatlo. So focus muna tayo dito sa 4G version at gusto nating malaman kung sapat na ba talaga to para sa karamihan ng mga gamers sa ngayon. At ano yung pwede nating expect na performance sa phone na to at maganda upgrade na ba to from Nubia Neo 2 last year? So alamin natin lahat yan. So ngayon, pag-usapan muna natin yung presyo. So mabibili natin sa Lazada itong Nubia Neo 3 4G sa presyong 8,999 pesos. Ilalagay ko yung link dyan sa description box sa baba. Maayos naman guys yung overall packaging na dumating sa amin. Well sealed naman, tsaka nakabox tapos nakabubble wrap pa. May kasamang freebie na wireless earphones itong Nubia Neo 3 4G. Nubia din yung tatak nung wireless earphones. Tapos yung mismong box ng Neo 3 ay merong yellow accent tapos mecha yung design. May makikita din tayong AI na sticker sa may top right corner. Pag open ng box, makikita natin agad yung Neo 3 na nakabalot sa printed plastic na meron top specs. Mamaya iisa-isahin natin yung mga yan. Ang ganda guys itong Cyber Silver na napili nating colorway. Sobrang modern na itsura, napaka-futuristic dahil dun sa mecha patterns. Pero itabi na muna natin ito saglit, balikan natin yan. Sa ilalim ng box, makikita natin yung TPU case na frosted at meron din tayong SIM ejector pin at warranty card. Ito naman yung 33 watts na charging brick na USB-C na yung port at panghuli, USB-C to USB-C cable yung meron tayo. Okay, so una natin pag-usapan dito sa phone na to ay yung kanyang design. So ano ba yung mga improvement na nakita natin from last year's Nubia Neo 2? So itong Nubia Neo 2 4G ay merong tatlong colorways. Titanium Gold, Shadow Black, at itong i-review natin na Cyber Silver. At ang isa sa pinakamalaking upgrade pagdating sa design ng phone na to ay yung kanyang LED light strip sa likod. So makikita ninyo na meron ng ilaw yung mismong mata sa likod kasi last year dun sa Nubia Neo 2, ganito lang yung design, napaka-plain lang. Yes, mecha at futuristic yung itsura ng Nubia Neo 2 pero wala siyang LED strip. So ngayon, meron na. Pwede nating piliin yung kulay kung violet, yellow, green, blue, o kaya naman ay red. Depende na sa preference natin. At kagaya ng Nubia Neo 2, meron pa rin tayong shoulder triggers dito sa may right side. Ayan. Tapos yung ating power lock button ay merong red accent. Tapos kung titingnan naman natin yung left side, ang makikita lang natin dito ay SIM tray. So, hybrid naman yung SIM tray natin dito. So, pwede tayong maglagay dito ng dalawang SIM card o kaya naman isang SIM card at isang microSD card. At dito pa rin sa may left side, makikita natin yung volume up and down buttons. Dito naman sa may taas, yung kanyang secondary microphone. Pag tinignan naman natin yung ilalim, yung ating main microphone, USB-C port, at yung ating main speaker. Yung secondary speaker ay located dito sa kanyang earpiece. So, out of the box, meron na tayong pre-installed na screen protector, plus meron pa tayong frosted na case na nakita ninyo kanina. So, talagang gagamitin na lang natin yung phone na to. Ang isang nakikita ko lang na issue dun sa kanyang frosted na case ay kapag nilagay natin yon, hindi na natin ma-appreciate yung design dito sa likod. Kasi syempre, covered na yung likod. So kahit na may LED strip tayo or LED design dito sa may likod niya, hindi na natin yan makikita kapag inilagay natin yung kanyang case. So sana susunod, frosted pa rin. Pero yung part na merong LED strip or LED design, clear, hindi frosted. At good news, itong ating Nubia Neo 2 4G ay compatible na sa 2.4 GHz Wi-Fi connection, pati na rin sa 5 GHz Wi-Fi connection. Meron din tong IP54 na dust and splash resistant. So, kung matalsikan ng tubig, walang problema. Kung mapunta sa maalikabok na lugar, hindi agad-agad papasukin. So, kagaya rin nakita ninyo kanina, dual speakers. So, meron tayo rito, plus naka-DTS audio. At sa testing ko guys, maganda, crisp yung tunog. So mag-enjoy tayo sa gaming at sa media consumption.
So, i-test natin ngayon ng kanyang fingerprint scanner. So, conventional yung meron tayo dito. Kapag nilock natin, sandampi, ma-unlock naman. Walang problema. Napaka-reliable. Hindi ako nagkaroon ng issue dito. Isa pa sa hinahaan ko dito sa Nubia Neo 3 4G ay yung kanyang haptics. Mid-range level, guys. Ang ganda ng haptics ng phone na to. So, mag-enjoy kayo. I suggest huwag niyong i-turn off. Ngayon, pagdating sa display, guys, meron tayong 6.8-inch IPS LCD 2030 by 900 yung kanyang resolution at 120Hz yung kanyang max refresh rate. Yung peak brightness naman niya ay aabot ng 1000 nits. So, hindi 1080p guys yung resolution natin dito. Pero at least, mas mataas sa 720p. Ngayon, kung pag-uusapan yung overall quality ng kanyang display, okay naman guys. Mostly accurate yung kulay. Hindi sobrang crispy compared sa mga 1080p displays, pero pwede na to. At malaking tipid sa battery dahil hindi umabot ng 1080p yung kanyang resolution. Yun nga lang, kung titingnan ninyo yung design ng kanyang front o ng kanyang display, malaki yung chin dito sa Nubia Neo 3 5G. So, isa yun sa mga kailangan nating makasanayan. Pero at least, punch hole selfie camera na yung meron tayo dito. Yun nga lang, hindi makakapag-play ito ng mga HD content sa mga streaming services kagaya ng Netflix kasi makikita ninyo na yung kanyang widevine security ay level 3. So, standard definition lang yung max playback resolution na pwede nating ma-play. Sa screen refresh rate options naman, dito sa kanyang display settings, meron tayong 4 guys na pwedeng pagpilian. Auto, 60, 90 at 120Hz. So, napaka-generous naman ng Nubia pagdating sa options na binigay nila. Ngayon dito sa testufo.com, makikita ninyo na kapag nag-i-scroll tayo, papalo talaga ng 120Hz yung kanyang display. Ayan. Pero sa oras na binitawan natin yung display, mabilis siyang bababa to 60Hz. Ayan. So, malaking tipid sa battery. May option din tayo para matimpla natin yung color temperature natin or yung white balance dito sa phone. So, at least, kahit pa paano, matitimpla natin. Ngayon, pagdating sa performance, naka-MyOS 15 na tayo on top of Android 15. Unisoc T8100 yung ating chipset dito. 8GB LPDDR4X yung ating RAM at 128GB UFS 2.2 naman yung ating internal storage. Okay, marami tayong pwedeng pag-usapan sa kanyang performance. Una sa lahat, yung kanyang storage type, UFS 2.2 based dun sa test na ginawa ko sa kanyang storage. Unlike dun sa Nubia Neo 2 last year, UFS 3.1. So, mas mabilis technically yung storage type, yung sequential speed ng Nubia Neo 2 compared dito sa Nubia Neo 3 4G. At isa pa sa mga kakaiba dito sa phone na to, talagang dinisable ng Nubia yung 5G capability ng Unisoc T8100 dito sa phone na to para lang ma-distinguish natin or ma-separate natin yung phone na to dun sa 5G version. Kasi yung 5G version ng Nubia Neo 3, iba din yung chipset nun. So, para lang ma-double check, nagsalpak ako dito ng 5G SIM at tingnan nyo yung result. Una sa lahat dito sa mobile data setting, dito sa preferred network type, walang 5G na option. At makita ninyo yung signal natin ngayon, pinatay ko yung Wi-Fi, 4G lang talaga. So, kapag nag-run tayo ng speed test, yan lang yung makukuha nating speed. So, hindi ganun ka wow yung kanyang data speed kasi nga hindi ito 5G. So, kung ang isa sa mga tinitingnan niyo sa phone ay yung connectivity niya, baka ma-disappoint kayo dito sa phone na to. Okay, I mean, sapat naman na yung 12 Mbps na yan. Sapat naman na talaga para sa social media browsing natin or sa panonood natin ng ilang mga content sa YouTube. Pero para dun sa mga gumagamit ng mga GPS-based na mga applications like Waze, Google Maps, baka hindi maging stable yung data connection natin kung ganito lang kabilis. Kaya kulang na kulang po ito para sa akin. Okay, so kung speed ng connectivity ng data yung hinahanap niyo sa isang phone, go for 5G version. At itong Unisoc T8100 na nandito sa Nubia Neo 3 ay previously known as Unisoc T760 at yung Unisoc T760 ay nandun sa HMD Crest 5G
na na-review na natin before. So talagang dinisable lang ng Nubia yung 5G capability ng Unisoc T8100. Ngayon pagdating sa RAM, meron tayong extended RAM dito sa Nubia Neo 3 4G. So up to 8GB yung pwede nating magamit sa kanyang storage. So tingnan natin yung epekto niyan sa kanyang performance. So ito guys yung score natin kapag ginamit natin yung extended RAM, 453,165. Kapag hindi naman natin ginamit yung kanyang extended RAM, ang laki guys nung binaba sa performance, 418,000 na lang. So I suggest gamitin nyo yung extended RAM. Okay? Or kung ayaw nyo, okay lang naman. Pero if ever na kailanganin ninyong gamitan talaga, hindi kayo mag-aalala na babagal yung performance niya. At isa pa yan sa mga downgrade compared dun sa Nubia Neo 2 last year. Kasi yung score or Antutu score na nakuha natin sa Nubia Neo 2 last year ay nasa around 500,000 or mahigit 500,000 na score. So, hindi nakahabol tong phone na to. So, hindi talaga siya upgrade dun sa Nubia Neo 2. So, kung naka Nubia Neo 2 ka, okay pa po yung performance niyan. Kung naka Nubia Neo 2 ka at gusto mo mag-upgrade, go for 5G version or GT version. Ngayon, kung pag-uusapan natin ng game space, ganun na ganun pa rin yung animation at yung overall na UI. Tapos kung gusto naman natin gamitin ng shoulder triggers, isa-swipe lang natin yung display habang nasa game tayo mula doon sa left papunta sa right. At makikita ninyo ibang mga option natin pagdating sa performance profile at para ma-customize na rin natin or ma-map natin yung shoulder triggers. At pagdating sa responsiveness ng kanyang shoulder triggers, maasahan naman guys, based sa test ko at maganda nga yung haptics. So alam na alam nyo talaga kapag napipindot nyo yung shoulder triggers. Pagdating naman sa overall ng performance niya sa gaming, okay naman guys. Pasado naman siya, napaka-smooth naman. Pero syempre, entry level pa rin yung chipset na to. So hindi natin ma-expect na magiging maganda yung graphics natin overall. Ngayon, pag-usapan natin guys yung kanyang battery. So, 6,000 mAh yung capacity natin dito at 33 watts naman yung kanyang charging speed. Tingnan naman guys, so nakuha nating SOT dito sa phone na to. Ang laki, 13 hours and 12 minutes. Hindi naman sobrang laki, pero compared dun sa Nubia Neo 2 last year, nasa 11 hours plus lang yung SOT na na-generate natin doon. Pero dito, 13 hours, 12 minutes. So, malaking tulong. Una sa lahat, na hindi 1080p yung display niya. Pangalawa, sobrang bilis bumaba ng refresh rate niya from 120 to 60 Hz kapag naka-auto tayo. Ngayon, pagdating naman sa kanyang charging, 15 to 100%, 1 hour and 28 minutes ko lang to na charge. At good news guys, meron pa rin tayong charge separation dito para kapag mag-games tayo at gusto natin hindi malobat, pwede nating ikabit sa charger, i-on ang charge separation para dun sa mismong charger siya kukuha ng power. And pagdating naman sa kanyang camera, 50 megapixels yung main shooter natin dito. Meron tayong 2 megapixels na depth sensor at 16 megapixels naman yung kanyang selfie camera. So tingnan natin yung mga sample photos at videos. Natitirang tanong na lang sa atin, dapat mo bang bilhin itong Nubia Neo 3 4G? Okay, una sa lahat, kung meron ka ng Nubia Neo 2, huwag ka na muna mag-upgrade dito sa Nubia Neo 3 4G kasi downgrade to kung ikukumpara dun sa Nubia Neo 2. Okay, maliban na lang kung 5G version ng Nubia Neo 3 yung bibilin mo or yung GT. Pero kung ito versus dun sa Nubia Neo 2, downgrade talaga yung ma-experience mo kasi 5G version na yon. Tapos, mas maganda yung chipset at performance noon overall kumpara dito. Siguro ang upgrade lang dito ay yung display kasi 900p na siya. Tapos yung kanyang SOT, mas malaki nakuha natin.
Mga ganun lang. Tapos yung kanyang likod, meron ng LED or RGB strip. So, yun lang naman. Pero pagdating sa overall na performance, mas maganda pa rin po yung Nubia Neo 2. Kung makakita pa kayo nun for sale online, mas maganda yun yung piliin ninyo. Pero malamang sa malamang, mahirapan na kayo. Kasi discontinued na yun dahil dito sa Nubia 3 lineup. So, if ever man, na ito yung mapili mong bilhin, sulit pa rin to. Kasi nasa 9,000 pesos lang, pero pang gaming na talaga yung performance, yung itsura na makukuha mo dito sa phone na to. Pero if ever na makapaghintay ka dun sa 5G version, mas okay po na option yon kumpara dito. Okay? Para ulitin ko, kung sapat na sa ito, sulit naman siya para sa presyo niya. Okay? So, yun muna guys. Kung meron pa kayong tanong tungkol dito sa Nubia Neo 3 4G version, ilagay nyo lang dyan sa comment section. At if ever na meron ako hindi nabanggit tungkol dito sa phone na to, lagay nyo lang din dyan sa baba. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa ating unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.